Good morning class. Bago tayo mag-umpisa ay tingnan nyo muna kung merong mga kalat sa mga ilalim ng upang. Okay na? Okay, mag-check muna tayo ng attendance. Lance, Jillian, Kyra, Angela, Jasper, Eman. Okay. Ngayon, meron muna akong ipapanood sa inyo bago tayo mag-umpisa. Dahil makatutulong ito para maintindihan nyo kung ano ang topic natin ngayong araw. Magkaroon kayo ng mga ideya. Go. Okay, class, ano ang inyong mga napanood at nakita? Sino mga kapagbigay ng kanyang ideya? Okay, Jillian. Tama. Nakita natin na ang mga hayop ay nakapagbibigay ng iba't ibang mga produkto na nagmula sa kanilang katawan. At ang topic natin ngayong araw ay mga produktong hayop. Una, bago tayo mag-umpisa, ano nga muna ang produktong hayop? Ang mga produktong hayop ay ang mga produktong nagmumula sa katawan ng mga hayop. Nabibigay nila ito sa atin. Pwede natin itong makain, mainom, at magamit. At ngayong araw naman, tatalakayin na natin ang mga produktong nagmula sa mga hayop. Una, ang itlog. Saan ba galing ang itlog? Tama, sa manok. Salamat. At ang mga itlog ay karaniwan nating kinakain sa itlog ay ang itlog ng manok. Pero maraming hayop ang makapagbibigay ng mga itlog. Katulad na lamang ng manok, pato, gansak, at ostrich. Pero iilan lang sa mga itong itlog ng mga ito ang karaniwang kinakain natin, kagaya na lamang ng itlog. Next. Number 2 na nabibigay ng mga hayop sa atin ay karne. Ang mga karne ay nagmula sa laman ng mga hayop na kinakain ng mga tao. May mga pagbigay ba kung saan anong mga hayop ang nakakapagbigay ng karne sa atin? Okay, Eman. Tama. Isa na rito ay ang baka. At maraming hayop ang nakapagbibigay ng karne sa atin. Katulad na lang ng manok, karne ng manok, karne ng baboy, at karne ng baka. Kumakain ba kayo ng karne? Yes po. Okay. Ang mga karne ay masustansya at mayaman sa protina. Marami pang mga hayop ang nakapagbibigay ng karne, katulad na lamang ng kambing at baka at iba pa. Next naman ay gatas. Alam niyo ba kung saan nagmumula ang gatas? Opo. Tama, sa baka. At ang gatas ay magandang pinagmumulan ng protina, calcium, at mga vitamina na mahalaga at masustansya. May makapagbibigay ba kung anong hayop ang mga nakapagbibigay ng gatas sa atin? Tama.
Nakapagbibigay rin ng gatas ang mga baboy at kambing. Pero ang mas kilala ng lahat ay ang gatas na galing sa baka. Tama? Next naman ay honey. Alam niyo ba kung saan nanggaling ang honey? Tama, sa mga honeybees. Ang honey ay isang matamis at malapot na sangkap na gawa ng mga bubuyog. Ang pinakakilala sa mga ito ay mga honeybees o sa Tagalog ay pulot-pukyutan. At ang mga honey ay naglalaman ng mga nutrients na napapakinabangan sa kalusugan. Last naman ay ang wool or lana. Alam niyo ba kung ano ang wool? Hindi. Ang wool ay tawag sa mga balahibo ng tupa o sheep. Yung mga balahibo nila. At ang produktong ito na galing sa sheep ay nakapaggagawa siya ng mga sombrero, medyas, damit, at iba pa. Kaya napakalaking bagay ng balahibo ng sheep o wool or lana sa atin. Naintindihan ba ang iba't ibang produkto mga bata? Okay. Ngayon naman, bago tayo tumungo sa ating activity, ano nga ulit ang mga produktong hayop? Ang mga produktong hayop ay mga produktong nagmula o nabibigay ng mga hayop na pwedeng makain, mainom, o magamit ng mga tao. Naintindihan ba? Okay. Ngayon naman, tumungo naman tayo sa pangkatang gawain natin. Magkakaroon tayo ng pangkatang gawain at makatutulong ito para sa inyo na mas mapalawak ang kaalaman sa mga produktong hayop. Kung saan ba ito nagmula, kung Ringo. so ngayon, pagbubunutin ko kayo kung anong hayop ang mapupunta sa inyo. Hahatiin ko muna kayo sa tatlong grupo. Okay ba? Dito sa row na to, group 1, row na to, group 2, at row na to ay group 3. Mayroon akong ibibigay na papel sa inyo at panulat. Dito nyo ililista ang mga produktong hayop na nabibigay ng mga hayop na ito. So sa group 1, ang baboy, sa group 2, kambing, at sa group 3 naman ay gansa. Maglilista lang kayo kahit ilan ang mabibigay nyo at ididikit natin dito mamaya kung ano nga ba ang mga produktong nabibigay nila. Okay ba? Yes, Kung sir. naintindihan ay pwede na kayo mag-umpisa. Meron kayong 10 minuto para tapusin to. Okay? Okay, tapos na ba lahat? Tapos na ang oras natin? Okay. At kukunin ko na ang inyong mga sinulat. So, ito sa group 1, sa group 2, at sa group 3. Ididikit ko muna ito, lahat, para makita ng lahat. Okay? Uunahin muna natin ang sa group 1. Kung tama ba ang kanilang mga nilista. So, sa baboy, pitaka. Pwede nyo bang masabi kung bakit pitaka? Tama. Dahil, para sa kaalaman ng lahat, sa mga hindi pa nakakaalam, ang balat or skin ng baboy ay pwedeng gawing pitaka. Sunod naman ay brush. Tama. Ang buhok ng baboy ay pwedeng gawing
brush. Sunod naman, gloves. Tama. Ang skin rin ng baboy ay pwede rin gawing gloves or guantes. At huli naman ay, syempre, ang karne ng baboy, di ba? Next naman sa group 2, very good, group 1. Group 2, sa kambing, ang mga produktong nilista nila ay sungay, gatas, karne, at sabon. Mag-umpisa muna tayo sa sungay. Tama, dahil ginagawa rin produkto ang mga sungay ng mga kambing. Next naman, gatas. Ang mga kambing ay nakapagbibigay rin ng gatas, ngunit parang hindi siya alam ng karamihan na, or hindi rin siya iniinom ng karamihan dahil ang mas kilala ng karamihan ay gatas na galing sa baka. Next naman ay karne. Siyempre, kumakain din naman tayo ng karne ng kambing. At panghuli ay sabon. Tama, ang sabon ay galing rin sa kambing. May mga parte ng kambing na ginagamit para makagawa ng sabon. Very good, group 2. At sa group 3 naman ay gansa. Ang una ay itlog. Siyempre, mangingitlog ang gansa at pwede natin itong makain at mapakinabangan. Susunod naman ay balahibo. Ang balahibo ng gansa ay pwede rin gamitin sa paggawa ng mga iba't ibang materyales na pwedeng magamit ng tao. At huli, siyempre ang karne ng gansa. Okay, very good. Galing yung lahat at mahusay ang pagkikipag tulungan nyo sa isa't isa. So next naman, tungo na tayo sa ating activity. Ang ating activity ngayon ay tama o mali. So, basahin maigi ang mga katanungan, isulat ang tama kung ito ay naglalaman ng tamang impormasyon, at isulat naman ng mali kung hindi. So, tama at mali. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para tapusin ito. May katanungan pa ba? Okay, pwede na kayo mag-umpisa. Okay, time's up. Tapos na ba lahat? Very good. So, ngayon, magpalitan na kayo ng mga papel ninyo. At syempre, huwag magdaya. Nakapagpalitan na ba lahat? Okay. Number 1. Ang produktong hayop ay nagmula sa tao. Anong mga sagot ninyo? Tama o mali? Mali, di ba? Kasi ang mga produktong hayop ay, sinabi nga natin kanina, ang mga produktong hayop ay nagmula sa mga hayop o sa katawan ng hayop. So, sulat ko nga dito, mali. Number 2, ang gatas ng baka ay napapakinabangan ng tao. Tama ba? Tama. Dahil naiinom natin to at masustansya ito, di ba? So, tama. Number 3, nagmula ang honey sa baboy. Tama ba? Mali. Saan nagmula ang honey? Tama, sa honeybees. Very good. Number 4, ang balahibo ng tupa ay maaaring gawing medyas, kumot, at sombrero. Tama ba? Tama. Nabanggit natin kanina, di ba? Number 5, ang itlog ay nagmumula sa manok, pato, at kambing. Tama ba? Hindi. Kasi, hindi naman nakapagbibigay ng itlog ang mga kambing, di ba? Hindi naman sila nangingitlog, di ba? Very good. Kaya mali ang number 5.
Number 6, ang honey ay masustansya. Tama. Nabanggit natin kanina, ito ay masustansya, nakakapagbigay siya ng mga nutrients at iba pa, di ba? Tama. At panghuli, ang karne ay nagmumula sa iisang hayop. Nagmumula ba ang karne sa isang hayop? Hindi, kaya mali. Kasi ang karne ay nagmumula sa maraming hayop. Nabanggit natin kanina, katulad ng baboy, kambing, baka at iba pa. Kaya mali. Okay? Na-check na ba lahat? Very good. May naka-perfect ba? Okay, marami. Very good. Ngayon, kukulitan ko ng inyong mga papel. Mahirap ba o madali? Di ba madali lang, basta makikinig, di ba? Very good. Ngayon naman, pakisulat muna sa mga notebook ninyo ang ating assignment. Ang takdang aralin natin ay maglista ng 5 produkto na nagmumula sa hayop na nakikita mo sa inyong tahanan. Maglilista lang kayo ng 5 na produktong hayop na nakikita nyo sa inyong mga tahanan. Katulad ng mga nabanggit natin kanina, kung may nakita kang itlog sa tahanan nyo, pwede nyo ilista. At ano pa ba? Marami, di ba? Kaya maglista lang kayo ng 5. Yun lang, at yun lang ang ating klase ngayong araw. May mga katanungan pa ba? Naintindihan ba ang ating paksa ngayong araw? Very good. At yun lamang, at thank you dahil present kayong lahat at nakinig kayo ng mabuti. At goodbye everyone.